Oras nito, minamahal, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin sa oras nito. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba. Walang hanggang pasasalamat ang aming inaalay sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa pagkilos mo ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya. Ito po'y patunay na kasama ka namin, mahal na Panginoon, sa dakong ito, O Diyos. Ikaw ang aming espesyal na bisita, mahal na Panginoon. Aming dalangin ang iyong gabay, ang iyong pagpatnubay sa aming pag-aaral ng mga banal mong salita. Isang pagkain ng aming kaluluwa, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, magyabang lingkod, tunay na sanga ng akin. Lord, wala akong magagawa, mahal na Panginoon. Anoint thy words, Lord. Hallelujah. Put thy words in my mouth. Leading prayer, beloved, venerable Pastor. In the mighty name of Jesus, cast out right now demons of destruction, demonyo na mga pag-alinlangan, hadlang gawat na lang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak, minamahal. Huwag tayong matakot tumalakpak, hindi tayo nasa overnight prayer ngayon. Mga minamahal, ng overnight prayer, nagtitipid tayo. Ngayon, malayang-malaya tayong subigaw ng malakas, pumalakpak ng malakas. Amen? All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will Distrad Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor sa kanilang pong buong sambahayan. Walang sawa po nating ipinapaabot ang papurit pa sa salamat sa mahal na Panginoon ng ating dakilang Diyos ay patuloy na nagtatalaga ng mga tao na kanyang ginagamit upang patuloy na maitaguyod ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Lahat tayo ay makami-namal pagpalain ng ating buhay ni Diyos. Amen? Maging sa aking beloved co-workers, beloved co-preachers, ang po sa mga katuwang, sa manalaubasan ng ating mahal ng Panginoon, sa lahat ng ating mga beloved choirs, beloved musician, at sa lahat po ng ating minamahal ng mga bisita, kung meron man sa oras nito, welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa lahat po ng ating webcast viewers, mga minamahal around the globe, sa buong mundo, at buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, at maging sa ating mga kababayan dito po sa dako ng Zamboanga, Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, at sa lahat po ng ating Muslim brothers na patuloy pong sumusubaybay. Minamahal sa ating banal na programa, ilan po sa ating mga kapatid na na-convert na po, mga minamahal sa Christianism, from Islam to Christianism. Salamat sa mahal ng Panginoon na sila po ay kasama nating sumasamba, nagpupuri sa mahal ng Panginoon. Sa lahat po ng ating mga kapatid na abroad, mga minamahal sa iba't ibang bahagi ng bansa, amen, maging sa dako po ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa dako ng South Korea. Ngayong araw siguro ay church anniversary nila doon, may minamahal, sa dako ng Cambodia, sa dako ng China, sa dako ng Hong Kong, at maging sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Saudi Arabia. Mga minamahal, hindi na po natin maisa-isa kahabagan ng mahal na Panginoon sa dami na po ng mga outreach natin sa ibang bansa. Mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon na patuloy pong pinapalawak ng Diyos ang kanyang banal na gawain, not only here in the Philippines, but also in abroad, na ipapalaganap ang dakilang ebanghelyo at ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minamahal, dumako na po sa pag-aaral ng salita ng mahal ng Panginoon sapagkat ang ating orasan ay hindi po mapigil ang pag-ikot, napakabilis ng pag-ikot, at mahirap naman pong masyado nating madaliin ang pangangaral ng salita ng mahal ng Panginoon. Amen? Lalong-lalo na, wala na tayong Bible study. Noong unang panahon, merong Bible study. Kaya yung preaching, kahit maikli na lang, okay na. Amen? Kasi may Bible study. Kaya ang ginagawa ng mga preachers sa ating panahon ngayon, that is teaching, preaching. At the same time, may mga teaching, meron pong preaching. Kaya hindi maiwasan na
nadadagdagan yung oras natin sa pangangaral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mahirap pong madaliin, mga minamahal, ang pangangaral sa salita ng Panginoon. Yung i-compress natin yung mga minamahal ating preaching, mahirap po yun, mga minamahal. Siguro ay hindi ninyo naiintindihan, pero kung kayo ay nangangaral ng salita ng mahal ng Panginoon, napakahirap paikliin, mga minamalang salita, lalong-lalo na kung kailangan po nating ipaliwanag pa ng maayos ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras nito, ihanda po natin ang ating ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, minamahal ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, Jesus, the competent sacrifice. Jesus, the competent sacrifice. Word competent, it means, mga minamahal, sufficient. It means enough. Amen? Ang ating mahal na Panginoon, siya po ay isang sakripisyo na higit pa sa kasapatan. He is more than enough. Yung pag-sacrifice ng mahal na Panginoon ng kanyang buhay and the cross of Calvary, that is more than enough. Kaya nung isakripisyo ng mahal na Panginoon ang kanyang buhay, ang ating dakilang Diyos ay tinawag pong high priest. Amen? The first priest recorded in the Bible is Melchizedek. At ang huling mga minamahal dakilang saserdote ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga minamahal priesthood ng mga Levites, sapagkat yung mga pare ay mula po yan sa lipi ng mga Levita. Amen? At yung priesthood ng mga Levites, ito'y naputol, mga minamahal, nung ang ating mahal na Panginoon ay maging dakilang saserdote. Ito'y dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. Amen. Nag-iisa at nabubukod tangi ang ating mahal na Panginoon na naging dakilang saserdote na mula sa angkan ng Huda. Amen? Supposed to be, kapag sinabing Levites, sinabing pare, ito po'y talaga galing sa tribo ng mga Levita. Kaya't nag-iisa po ang ating mahal na Panginoon na naging dakilang saserdote, naging high priest, ang ating mahal na Panginoon na mula, mga minamahal ko, sa mga angkan ng mga Huda. There are 12 tribes of Israel. Every tribe represent to name of Jacob's son. Yung tribo ng Israel ay meron pong 12 tribes. At bawat tribo ng Israel, ito po, mga minamahal, ay nagre-represent ng isa sa pangalan po, mga minamahal, ng mga anak ni Jacob. Pero ang sabi po rito ng ating pinag-aaralan, but only the tribe of Levi that the Lord consecrated. Tanging tribo lang po, mga minamahal, ng mga Levita, ang nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. And then what is the purpose? What is the reason? Bakit po nilinis ng mahal na Panginoon ang tribo ng mga Levita? Word consecrated. Dito po muna tayo, mga minamahal. What is the word consecrated? The one who sanctified by the Lord to be suitable and able to be used for God's glory or God's purpose. Yung tinatawag na mga minamahal consecrated, ito po yung mga minamahal mga tao na nilinis ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang maging karapat-dapat, mga minamahal, ayon po sa layunin, banal na layunin ng ating mahal na Panginoon. Kinonsecrate ng Diyos yung tribe ni Levites dahil meron pong purpose ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kagaya po sa atin, mga minamahal, we are consecrated by the Lord. Sinanctify tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi tayo magiging karapat-dapat kung hindi tayo isa-sanctify ng mahal na Panginoon. Hindi tayo magiging karapat-dapat kung hindi tayo i-consecrate ng Diyos. Ganon din po, mga minamahal, ang tribo ng mga Levita. Kinonsecrate sila ng Diyos, sinanctify sila ng ating mahal na Panginoon for God's holy purpose. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May dakilang layunin. Siyempre, pag ginamit ka ng Diyos, nais kang gamitin ng mahal na Panginoon, as a preacher, lilinisin ka ng mahal na Panginoon. Loob at labas ng iyong pagkatao, ikaw ay lilinisin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay malinis, kaya gusto ng mahal na Panginoon, kung gagamitin ka niya in His holy purpose, amen, lilinisin ka talaga ng mahal na Panginoon. Huhugasan ka talaga ng Diyos. Bilang manggagawa, bilang mangaral, bilang mag-aawit, ano man ang part mo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, dahil ang gawain ito ay hindi gawain ng tao. Ito'y gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. That's why you and I, mga minamahal,
gagawin ng mahal na Panginoon, yung procedure para tayo po ay i-sanctified ng mahal na Panginoon, i-consecrate ng Diyos, mga minamahal. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, ikaw at ako, kahit ordinaryong kapatiran ka lang, mga minamahal, lilinisin ka ng mahal na Panginoon para maging karapat dapat ka sa kaniyang banal na harapan. Maraming paraan ang paglilinis ng Diyos. Maraming paraan upang tayo po'y pakabanalin ng ating mahal na Panginoon. Siyempre, sabi ng mahal na Panginoon, "Be ye holy for I am holy." Kaya, ang ginagawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, linilinis tayo ng mahal na Panginoon upang tayo po'y maging banal, maging kaaya-aya, maging dalisay, maging walang bahid ng dungis, maging walang kapintasan, maging kaaya-aya sa kaniyang banal na paningin upang sa araw ng pagdating na tayo po ay dagitin ng Diyos in the time of rapture, lahat po tayo ay handa ng sumalubong sa ating mahal na Panginoon upang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. 2 Chronicles chapter 25 verse 9, basahin po natin ang unang talata. Praise the Lord. From the book of 2 Chronicles chapter 25 verse 9. And Amaziah said to the man of God, "But what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel?" And to the man of God answered, "The Lord is able to give thee much more than this." Amen. Amen. Dito po sa ikalawang aklat ng mga taga-kronika, kabanata ay 25, at ang talata ay 9. At sinabi ni Amias sa lalaki ng Diyos, "Ngunit anong aming gagawin sa 100 talento na aking ibinigay sa hukbo ng Israel?" At ang lalaki ng Diyos ay sumagot, "Ang Panginoon ay makapagbibigay sa iyo ng mahigit kaysa rito." Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Everybody say amen. So nariyan po ang paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Even the Levites that the Lord sanctify, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, "Levites, sanctify now yourself and sanctify the house of the Lord." Ang nais ng mahal na Panginoon, linisin ang mga Levita. What is the reason why the Lord sanctified the Levites? Because the Lord appointed them as a priest and to administer God's altar. Mga minamahal, that is the Holy Tabernacle. Ang purpose, bakit po mga minamahal sinasanctify ng mahal na Panginoon at linilinis ng Diyos ang mga Levita? Because the Lord appointed them as a priest, amen, to administer God's altar. Para po, sila po ang mga minamahal mag-aasikaso sa tabernakulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mataas po ang uri ng pagtawag ng mahal na Panginoon sa tribo ng mga Levita dahil ang kanilang misyon, ang kanilang purpose ay pangalagaan, asikasuhin ang tabernakulo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung baga sa panahon natin ngayon, ang mga Levites ay mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon sa ating kapanahonan ngayon. Pero nung unang panahon, ang tawag sa kanila ay mga saserdote. It means mga pari po sila, mga minamahal na itinalaga ng ating mahal na Panginoon. Sila po ang nagbabantay sa tabernakulo ng mahal na Panginoon. Amen? Sila po ang nangangalaga sa gawain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mga full-time po sila. Sila po ay gumagawa, wala po silang ibang trabaho, kundi pangalagaan ang tabernakulo ng mahal na Panginoon. Kagaya po ng mga manggagawa natin ngayon. Wala po kaming ibang trabaho, kundi pangalagaan ang gawain ng Diyos, ang manalangin, ang magpuri, mag-alay ng mga pag-aayuno para patuloy pong papagtibayin, pakalangisan ng mahal na Panginoon ang kaniyang banal na iglesia. Malakas po na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. So the Lord appointed them to administer God's altar. It means the Holy Tabernacle. Yung Holy Tabernacle, mga minamahal, ito po yung pinagdadausan ng ating banal na gawain sa ngayon. Pero ang tawag sa kanila, nung unang panahon ay tabernakulo, banal na tabernakulo ng ating mahal na Panginoon. At ayon po sa ating pangunawa, yung Holy Tabernacle, it is divided into 3. Dinivide, mga minamahal, yung Holy Tabernacle sa tatlong bahagi. Una ay ang entrance, ang pangalawa, that is the place of holy, ang pangatlo is the place of holy of holies. Yung una ay entrance, ang pangalawa ay banal na dako, ang pangatlo ay kabanal-banalang dako.
Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay nahati sa tatlong kwarto, at ang sabi po rito, mga minamahal, isipin po nating mabuti kung sa ating panahon ito ngayon, mga minamahal, hahatiin sa tatlo ang chapel. Everybody shout praise the Lord. May entrance. Ang pangalawa ay banal na dako. Ang pangatlo ay kabanal-banalang dako. So makita mo, mga minamahal, talagang hindi po ganoon kadali yung sistema ng kanilang pagsamba. Ayon po dito sa ating pinag-aaralan, mga minamahal, tanging pari lang ang boldly na makakalapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon sa kanilang panahon. Pari lang ang makakalapit sa Diyos. So yung ibang tribo, there are mga minamahal 12 tribes. Ika-12 tribo, yung tribo ng mga Levita. Meron pa pong 11 tribes. Yung 11 tribes, wala po silang kapasidad, wala po silang kakayahan na lumapit boldly in God's presence, boldly in God's throne, dahil hindi po sila pari. Amen? Kailangan, bago ka makalapit sa trono ng Diyos, bago ka makatawag sa mahal na Panginoon, kailangan maging pari ka muna. Amen? Amen. Kailangan maging pari, kagaya sa atin, mga minamahal, ang iba sa atin, hindi tayo mga pari. Amen? At ang pinaka-problema pa, hindi ka pwedeng maging pari as long na hindi ka galing, mga minamahal, sa tribo ng mga Levita. Kailangan galing ka sa tribo ng mga Levita dahil ang tanging magiging pari lang noong unang panahon ay galing sa tribo ng mga Levita. E paano kung hindi ka galing sa tribo ng mga Levita? Hindi ka pwedeng maging pari. Kapag hindi ka pwedeng maging pari, hindi ka rin makakalapit sa kabanal-banalang trono ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya yung relationship in between God and man sa kanilang panahon ay napakahirap. Napakahirap, mga minamahal. Imagine, pari lang ang makakalapit sa trono ng Diyos. Pari lang ang may kapasidad tumawag sa ating mahal na Panginoon. Tapos hindi ganoong kadali. Dahil bago ka maging pari, kailangan galing ka muna sa mga tribo ng mga Levita. Amen. So sa ating panahon ngayon, hindi nga tayo galing sa angkan ni Abraham eh. Ang tawag sa atin ay mga hintil. Everybody shout praise the Lord. Just imagine, isipin ninyo kung ang sistema ng paglilingkod sa mahal na Panginoon ay katulad ng sistema noon, napakahirap para sa ating sitwasyon ang paglapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi ganoon kadali. Hindi basta-basta ang paglapit sa trono ng Diyos noong unang panahon. Amen? Kailangan mo muna maging pari, kailangan mo muna maging Levita. At ang sabi pa rito, mga minamahal, meron po silang tinatawag. Ito po'y ang sabi ng banal na Biblia na hati sa tatlo yung tabernakulo, mga minamahal, sapagkat ang tanging nakakalapit lamang po upang maghandog ng mga handog, tanging pari lang. Amen? Ang ginagawa ng maraming mga tao sapagkat meron po silang tinatawag na yearly sin offering or meron po silang tinatawag din na daily sin offering, araw-araw. Sila'y naghahandog. Amen? Ang iba't ibang mga tribo, pumupunta sila sa tabernacle, humaharap sila sa mga pari, and then ibinibigay nila sa pari yung kanilang handog sapagkat kapag ikaw ay hindi galing sa tribo ng mga Levita, wala kang karapatang maghandog. Ang handog mo ay hindi tatanggapin noong unang panahon sapagkat tanging handog lamang ng mga pari ang lilingapin ng Diyos. E paano ka makakapaghandog kung ikaw ay galing sa tribo ni Benjamin? Paano ka makakapaghandog kung ikaw ay galing sa tribo ni Dan? Paano ka makakapaghandog kung ikaw ay galing sa tribo ni Reuben? Paano kang makakapaghandog kung ikaw ay galing sa tribo ni Jose? Samantalang mga minamahal nung unang panahon, tanging galing lang sa tribo ni Levites ang magiging pari at ang pari lamang po ang may karapatan, mga minamahal, na magdala ng handog sa altar at ito'y lilingapin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So wala tayong chance. Everybody shout praise the Lord. Napakahirap para sa atin ang paglapit sa trono ng ating mahal na Panginoong Hesus. Di ba? Wala tayong pagkakataon. Kumbaga sa percentage, 0% mga minamahal ang ating chances para makalapit sa trono ng Panginoon. Siyempre, pag hindi ka makalapit sa trono ng mahal na Panginoon, hindi mo maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. So siyempre, kailangan mo munang lumapit sa trono ng mahal na Panginoon. At kapag ikaw ay lumapit na sa mahal na Panginoon, ikaw ay maghandog. At kapag ang handog mo ay lingapin, maramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Paano mangyayari yun kung hindi ka muna maging Levita at hindi ka maging pari? Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. Because in third time, only
priests have rights to come boldly in God's presence. Mga minamahal, tanging pari lang ang may karapatang lumapit, mga minamahal, sa trono ng ating mahal na Panginoon. Dahil sa sobrang bigat ng kasalanan ng tao, di sila kayang tanggapin ng Panginoon. Dahil po sa sobrang kasalanan ng tao, sobrang bigat ng kasalanan ng tao, hindi po sila kayang tanggapin ng ating mahal na Panginoon. Kaya, kailangan nila ng representative. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. At ang representative na yon ay walang iba kundi, mga minamahal ko, yung mga pari. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sila po ay representative to offer the offerings in God's altar. They are called priests. Yung mga priests, sila yung tumatanggap ng mga alay. Kapag naghahandog ang ibang tao na galing sa ibang tribo, dinadala nila sa tabernakulo, ang tumatanggap ng kanilang offering ay yung mga pari. Kaya nung unang panahon, mataas ang respeto ng mahal na Panginoon sa mga pari. Amen. Hindi po kagaya ngayon, mga minamahal, malayo na sa puso ng mahal na Panginoon ang mga pare. Pero nung unang panahon, sila po ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon upang pangalagaan ng tabernakulo ng Diyos. Mataas ang respeto ng mahal na Panginoon sa mga pare nung unang panahon. Isingit po natin ang talatang ito from the book of Malachi chapter 2 verse 7 up to verse 8. Supporting verse po, mga minamahal, na ang mga pari, mga minamahal, ay lumihis na sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, sila po ay naging disgrace sa ating mahal na Panginoon. Yung habag, yung biyaya, yung pagtitiwala, mga minamahal, yung respeto ng mahal na Panginoon sa kanila ay nawala, mga minamahal. Amen? Basahin natin from the book of Malachi, chapter 2, verse 7, after verse 8. Kaili po, kahit sa Tagalog lang. Amen. Dito po sa aklat ng Malakiyas, kabanata ay 2, at ang talata ay 7. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan ng kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi sa verse 8, ngunit kayo'y nagsilihi sa daan, inyong tinisod ang maraming kautusan. Yun po yung gawain ng pare. Dapat sana, sila po yung lawmaker, amen, dapat sila din yung tagatupad, mga minamahal ko, ng utos ng ating mahal na Panginoon. Ang problema, sila po yung lawmaker, mga minamahal, sila rin po ang tinatawag ng mga lawbreaker. Sabi ng Biblia sa verse 8, mga minamahal, o sa verse 7, sapagkat ang labi ng mga saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kaniyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit, kayo'y nagsilihi sa daan at inyong itinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya na-disappoint ang mahal na Panginoon, na-disgrace ang Diyos, hindi po natuwa ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, hindi na po sila pinagkatiwalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. But before, mataas ang respeto ng Panginoon sa mga pari. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, dinadala nila ito sa place of holy, yung mga offering na ibinibigay ng ibang tribo, maliban sa tribo ng mga Levites, dinadala nila ito sa place of holy at doon nila ito pinapatay, doon nila ito sinusunog. Ito'y sakripisyo para sa mga tao na nagkasala. They called it a daily sacrifice. Yung pari. Kasi sa gitna ng mga pari, mayroong tinatawag na high priest. Amen? Parang mga minamahal hari. Meron pong hari ng mga hari. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Kagaya po ng mga pari, meron pong pari ng mga pari at ang tawag doon, minamahal ko, ay high priest. Yung mga ordinaryong pari, sila po yung tumatanggap ng daily sin offering. Sapagkat kapag magkasala ka noon, amen, hindi ka na magsisisi. Everybody shout praise the Lord. Magdadala ka na lang ng baka, magdadala ka na lang ng tupa, magdadala ka na lang ng kalapati, magdadala ka na lang ng asno, at yung asno ay ihahandog sa the place of holies, at doon kapag ihandog na ang iyong dalang handog, ang iyong kasalanan ay mapapatawad na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Halimbawa, ikaw ay pumatay. Everybody shout praise the Lord.
ikaw ay nagnakaw, ikaw ay nangalunya, ikaw ay gumawa ng mabigat na kasalanan, no need na na-mention nyo ang iyong pagsisisi. Ang gagawin mo na lang, kukuha ka ng baka kung marami kang baka, kukuha ka ng kambing kung marami kang kambing, kukuha ka ng asno kung marami kang asno, iihawin, kakatain, susunugin, mga minamahal ng iyong handog, at ang dugo noon ay sprinkle, iwiwisik ba, mga minamahal, doon sa altar, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na dahil sa iyong handog. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ganoon kadali, mga minamahal, ang pagpapatawad ng kasalanan. Hindi katulad ngayon, everybody shout, praise the Lord, kapag magkasala ka, ikaw mismo ang lalapit sa mahal na Panginoon. Hindi mo na kailangan ng pari, hindi mo na kailangan ng baka, hindi mo na kailangan ng tupa, hindi mo na kailangan ng dugo ng hayop. Ikaw mismo ang lalapit sa harapan ng mahal na Panginoon. Itataas mo ang iyong kamay, ikaw ay luluhod, ikaw ay magpapakumbaba, ikaw ay iiyak, pipigain mo ang iyong puso upang makamtan mo ang pagpapatawad na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, kung ikukumpara natin noon at ngayon, napakahirap sa kanilang sitwasyon ang pagpasok ng langit. Mas mahirap ang kanilang maraming utos, maraming bawal. Ultimo, pagkain, bawal. Bawal kumain ng hayop na biyak ang kuko. Bawal kumain ng isda, mga minamahal na walang kaliskis. Everybody shout, praise the Lord. Maraming proseso at sistema ng seremonyas. Kaya't nung unang panahon, mas mahirap ang pagpasok sa langit sa kanilang panahon. Una pa, hindi ka pwedeng makalapit sa Panginoon kung hindi ka pari, hindi ka galing sa tribo ng mga Levita. Hindi po kagaya noon. Kahit ikaw ay Chinese, kahit ikaw ay Pilipino, kahit ikaw ay Amerikano, ikaw ay negro, anuman ang lahi mo, saan ka man magmula, malayang-malaya kang makalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo na kailangan maging pari, hindi mo na kailangan mga minamahal maging Levita, basta't malinis ang puso mo, tapat kang naglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit saang dako ka tumawag sa Panginoon, ang Panginoon ay makikinig sa iyong mga panalangin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi rito, mga minamahal, dinadala nila sa place of holies, at doon nila ito pinapatay at sinusunog. Ang tawag po rito ay daily sin offering. Amen. Ang problema dito ito, kapag hindi po worthy yung priest na mag-o-offer sa altar ng Panginoon sa offering mo, ikaw na naghandog, hindi ka rin magiging karapat-dapat. Hindi magiging acceptable sa mahal na Panginoon yung offering mo dahil yung pari na nagdala ng handog mo sa ibabaw ng altar, hindi po karapat-dapat, hindi po accepted sa mahal na Panginoon. Kaya ikaw na naghandog, hindi ka rin magiging accepted. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. That's why, yung mga priest, kinoconsecrate. That's why, yung mga priest, sinasanctify. Kaya yung mga pari noon, nililinis, hinuhugasan, loob at labas ng kanilang pagkatao. Sila'y nililinis upang sa bawat paghandog nila sa altar ng Diyos, ang kanilang handog ay lingapin ng ating mahal na Panginoon. Dahil ano ang kabuluhan ng isang handog kung ang handog ay dilingapin ng Diyos? Wala. Walang kwenta, walang silbi, walang pakinabang. Ikaw ay naghandog, ngunit ang handog mo ay hindi nilingap ng mahal na Panginoon. Walang pakinabang, walang silbi, walang halaga. Bakit mga minamahal? Dahil ang handog mo ay hindi liningap ng mahal na Panginoon. Kaya every time we offer any kinds of offering in God's altar, we need to make it sure. Kailangan nating tiyakin na tayo po ay malinis, tayo po ay banal, tayo po ay kaaya-aya upang ang bawat nating handog sa altar ng Panginoon ay lingapin ng ating mahal na Panginoon. Kagaya sa araw na ito, amen? Wala tayong ibang ino-offer in God's altar kundi ang sarili natin. Ito po tinatawag na living sacrifice sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya before tayo dumalo, araw pa lang ng Sabado, nagpipray na tayo, mahal na Panginoon, linisin mo ko, hugasan mo ko, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Gawin mo akong karapat-dapat. Araw ng bukas, Panginoon, sasamba ako sa iyo. Araw ng bukas, magpupuri ako sa iyo, mahal na Panginoon. Pakalinisin mo ang aking puso upang aking paghandog sa iyo ng aking sarili ay makapagbigay lugod at luwalhati sa iyo. Amen. Amen. We need to make it sure bago tayo humakbang patungo sa gawain.
We need to make it sure bago tayo dumalo, bago tayo pumunta dito sa gawain, tiyakin natin na may malinis tayong puso. Dahil ang concern ng Panginoon, hindi ang damit mo. Ang concern ng Panginoon, hindi ang unit ng cellphone mo. Ang concern ng mahal na Panginoon, hindi mga minamahal ko ang ganda ng dala mong bag. Yung concern ng mahal na Panginoon, yung puso mo, kung ang puso mo ba na yan ay malinis, sapagkat yan ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Meron din po silang tinatawag na yearly sin offering. Amen? At ito po'y tinatawag na Yom Kippur, mga minamahal. That is Jewish tradition. Yearly na kanilang ginagawa. Merong daily sin offering, merong tinatawag na yearly sin offering. Amen? Yung nagpe-perform ng yearly sin offering, that is word Yom Kippur, mga minamahal, ay yung high priest na, hindi na po yung mga priest. Yung pinakapari sa lahat ng pari, yung kanilang high priest. Yan na po ang nagpe-perform ng Yom Kippur. Siya po ay pumapasok doon sa the place of Holy of Holies. Sa kabanal-banalang dako, taon-taon po yan. Everybody shout, praise the Lord. Pero kapag pumasok siya doon sa the place of Holy of Holies na hindi siya worthy, pumasok siya doon sa Holy of Holies na hindi siya consecrated, pumasok siya doon sa the place of Holy of Holies, sa kabanal-banalang dako na hindi siya na-sanctify, hindi siya nalinis, hindi siya naguhugasan, hindi siya makakalabas ng buhay. Ganoon kahirap. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kung ako lang ang tatanungin, di baling hindi na ako maging dakilang pari. Amen? Kung ganun kahirap ang sitwasyon. Kapag siya po ay mag-offering, ang purpose nito, mga minamahal ng Yom Kippur, yung buong Israel, everybody shout praise the Lord, whole nation of Israel, pinipresent ng high priest sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay naghahandog ng yearly sin offering, that is word Yom Kippur. Siya po ay pumapasok doon sa the place of Holy of Holies at siya po ay naghahandog doon. At sa kanyang paghahandog, kailangan consecrated siya. Kailangan malinis siya. Dahil hindi na siya makakalabas ng buhay doon sa the place of Holy of Holies, sa kabanal-banalang dako kung hindi siya kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Kaya ang ginagawa nila, tinatalian nila sa baywang ng mahabang pisi. Pag pumasok yung high priest doon sa kabanal-banalang dako, tinatalian nila yung baywang. And then, linalagyan nila ng maliliit na bell, yung laylayan ng damit ng pari. Dahil habang siya po'y naglalakad mula sa entrance, patungo sa the place of holies, papunta sa the place of holy, and then papunta sa the place of Holy of Holies, doon sa kabanal-banalang dako. Kung buhay pa siya, tutunog yung bell na nandoon sa laylayan ng kanyang damit. Siyempre, maglalakad. Yung maliliit lang na bell. Hindi yung malalaking bell, ha? Dahil kung malalaking bell ang ilalagay sa laylayan ng damit niya, alam naman siguro natin kung anong mangyayari. Mahirapan siyang dalhin kung malalaking bell ang ilalagay. Kaya't maliliit lang na bell ang ilinalagay. Kapag tumutunog pa yung bell, means to say, buhay pa yung pari. Dahil tumutunog pa maglalakad siya mula sa entrance, patungo sa banal na dako, patungo sa kabanal-banalang dako. Kapag tumutunog pa ang bell, means to say, buhay pa yung pari. Amen? Pero pag hindi na tumunog yung bell, means to say, yung pari patay na. Bakit nila nilalagyan ng tali? Dahil hihilain na lang nila palabas, mga minamahal ko, yung patay na pari, yung patay na high priest, dahil siya po ay naghandog na hindi karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Ang problema pa ito, mga minamahal, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, buong Israel, ang dala-dala ng high priest, siya po ang nagre-represent ng offering, ng yearly sin offering, mga minamahal, sa buong tribo ng bansa ng Israel. Kaya kapag ang handog, mga minamahal, ay hindi po lingapin ng mahal na Panginoon, ang buong bansa ng Israel ay hindi rin po magiging acceptable sa ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Hindi po magiging katanggap-tanggap ang buong bansa ng Israel. Kahit po ang buong Israel ay accepted,
na-purify sila, na-sanctified sila, na-consecrate sila, pero ang pari ay hindi consecrated, hindi malinis, hindi matuwid sa paningin ng mahal na Panginoon, ang buong Israel ay hindi pa rin magiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Pero kahit ang buong Israel ay makasalanan, kahit ang buong Israel ay hindi karapat-dapat, kung ang pari ay kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, ang buong Israel ay magiging katanggap-tanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Sabi pa nga ng ating pinag-aaralan, it means God works through leadership. Ang Panginoon kumikilos, gumagawa through leadership. Kapag ang pari ay consecrated, malinis, kahit ang buong Israel ay makasalanan, ang kanilang handog ay lilingapin ng Diyos. Pero kahit ang buong Israel ay matuwid, ang buong Israel ay dalisay, malinis, ngunit ang pari ay hindi malinis sa harapan ng Panginoon, ang kanilang buong handog ay hindi po lilingapin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon po kahirap ang sitwasyon. Ang sabi rito, they are all accepted, mga minamahal, by God. That is because the high priest are accepted. Pero kahit accepted ang buong bansa ng Israel at hindi ang high priest, hindi sila magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Means to say, God works through leadership. Basahin natin ang talatang ito from the book of Hebrews, chapter 1 o chapter 5, verse 1. Laktaw po tayo sa 3. Praise the Lord. From the book of Hebrews, chapter 5, verse 1, jump unto 3. For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sin. Jump to verse 3. And by reason hereof he ought, as for the people, so also for himself to offer for sins. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kabanata ay 5, at ang talata ay 1 at jump hanggang 3. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain na patungkol sa mga kasalanan. Dito po sa talatang 3, at dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po ang papel ng mga saserdote bilang pangangalaga, mga minamahal, sa tabernakulo ng Panginoon. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao, sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at ng mga hain namang patungkol sa mga kasalanan. In verse 3, at dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga kasalanan ng tao, kundi naman sa kanyang sariling kasalanan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So hindi lang kasalanan ng tao ang kanyang obligasyon, maging ang kanyang sariling kasalanan ay nararapat, mga minamahal, na kanya pong pakalinisin. Sapagkat magiging sagutin niya ang buong tribo ng Israel kung hindi siya malinis. Mamamatay siya doon sa loob ng kabanal-banalang dako. Sapagkat kapag maghandog ka ng hindi karapat-dapat, ikamamatay mo yun. Amen? At ang sabi rito, mga minamahal, the Israelites expected disaster for a whole year, kasi hindi tinanggap ng Panginoon ang kanilang handog. Buong taon, i-expect nila yung disaster. Buong taon sila'y sasalutin ng mahal na Panginoon dahil ang kanilang handog ay hindi liningap ng mahal na Panginoon. Bagyo, lindol, pagkauhaw, pagkagutom, pananalanta ng tanim, digmaan, buong taon. Mga minamahal, i-expect nila yung disaster. Bakit po ang buong Israel ay hindi po naging katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon? Kaya, kung isipin mo, napaka-unfair. Di po ba? Mga minamahal, kailangan muna natin maging pari ka muna para makalapit ka sa mahal na Panginoon. Bago ka maging pari, kailangan mo muna maging Levites. Kahit holy ka pa, kahit pure ka pa, kahit consecrated ka pa, or sanctified ka pa, pero hindi ka priest, mga minamahal, you are not acceptable in the Lord. Ganoon ka
Ganun kahirap yung sitwasyon natin noon. Amen? Mabuti na lang, everybody shout praise the Lord, mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sistema na yon ay binago ng ating mahal na Panginoon. From the book of Hebrews chapter 4, verse 14. Praise the Lord. From the book of Hebrews chapter 4, verse 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Amen. Dito pa rin po sa aklat ng mga taga-Hebreo kabanata ay 4 at ang talata ay 14. Yaman niyang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay ingatan nating matibay ang ating pagkakakilala. Amen. Amen. Anong sabi ng Biblia? Ingatan nating matibay ang ating pagkakilala sa mahal na Panginoon. Dahil sa ating panahon ngayon, sabi ng banal na Biblia, ang ating mahal na Panginoon, siya na po yung ating high priest. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Jesus represent in our time today, a high priest, a pure, spotless, and without blame. Yun po ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi po siya katulad ng pari, ordinaryong high priest, na kapag pumasok na hindi karapat-dapat, hindi na makakalabas ng buhay. Pero ang ating mahal na Panginoon, every time na ipinipresent natin sa mahal na Panginoon yung ating offering, every time na nagpipresent ang mahal na Panginoon ng mga minamahal yearly sin offering or kaya daily sin offering, tiyak na bagay, 100% mga minamahal, ito'y tatanggapin ng ating buhay na Diyos. Bakit? Ang ating pari ay walang kapintasan. Amen? Ang ating dakilang pari, walang iba, kundi ang ating mahal na Panginoon, isang dalisay na dakilang pari, mga minamahal, malinis, matuwid, walang kapintasan, walang dungis, dalisay ang kanyang puso. Kaya malaki po ang ating mga minamahal expectation. Amen? Ng ating mga handog ay tiyak na bagay, tatanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Hebrews chapter 9 verse 11 after verse 12. Last verse na po natin, Hebreo 9:11 versikulo 12. Praise the Lord. In the book of Hebrews chapter 9 verse 11 up to 12. But Christ being come a high priest of a good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, this is to say, not of this building, neither for the blood of goats and calves. By his own blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Praise the Lord. Amen. Dito pa rin po sa aklat ng Hebreo kabanata ay 9 at ang talata ay 11 hanggang 12. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatuwid bagay hindi sa paglalang na ito at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ng walang hanggang katubusan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Salamat sa blessing ng mahal na Panginoon. Ano? Grabing biyaya ng Diyos. Hindi na natin kailangan pang maging libita. Hindi na natin kailangan pang maging pari. Hindi na natin kailangan pang magsuot ng ephod, magsuot ng mga makukulay na mga bato bilang pari, mga minamahal. Hindi na po natin kailangan pa ng pari na tao, sapagat ang tao na pari ay para lang sa mga tao. Ang kailangan natin, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon, ang siyang ating dakilang saserdote. Everybody shout, praise the Lord. Kaya hindi na natin kailangan ng pari, ng high priest. Amen. Hindi mo na kailangan maging pari. Hindi mo na kailangan galing pa sa tribo ng mga Libita. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ka lang ng malinis lang na puso. Everybody shout, praise the Lord. Even who you are, even what you are, kapag meron kang malinis na puso, mga minamahal, makakalapit ka na. You come boldly in God's presence.
come boldly in God's throne. Makakalapit ka na sa trono ng ating mahal na Panginoon. Isipin mong mabuti ang biyaya ng mahal na Panginoon. Noong unang panahon, napakahirap pala ng kaligtasan, mga minamahal. Napakahirap palang lumapit. Napakahirap palang dumulog sa trono ng mahal na Panginoon. Pero ngayon, mga minamahal, madali nating ilapit ang ating sarili. Ano man ang ating daing, ano man ang ating problema, ano man ang ating suliranin, ano man ang ating kalagayan spiritual, madali nating ilapit ang ating sarili dahil ang ating pari ng mga pari walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 11, ngunit pagdating ni Kristo, ang dakilang saserdote ng mabuting bagay na darating sa magitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng kamay ng tao sa makatuwid bagay, hindi paglalang ito ng tao. At hindi rin naman sa magitan ng dugo ng kambing at ng dugo ng bolong baka, kundi sa magitan ng kanyang sariling dugo ay pumasok minsanan pa magpakailan pa man sa dakilang banal na dako, kinamtan ang walang hanggang katubusan na ibinigay niya sa iyo. Walang hanggang katubusan na ibinigay niya sa akin. Walang hanggang katubusan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin upang magkaroon tayo ng karapatang lumapit sa trono ng ating pinakamamahal na Panginoon at tumawag sa kanyang kabanal-banalang dako. Ating awitin ang mahal na Panginoon sa oras nito, mga minamahal. Isang dakilang biyaya ang ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, siya po ay naging dakilang pari para sa iyo at para sa akin. Anumang mga sakramento noon, anumang batas noon na pinagtibay sa panahon ni Moses at panahon ng mga Levita, lahat ng ito ay binura ng mahal na Panginoon. Tinanggal ng mahal na Panginoon ang ganitong uri ng mga batas na sadyang nagpapahirap sa paglapit ng mga tao sa kanyang presensya. Ngayon, mga minamahal, binigyan tayo ng kalayaan ng mahal na Panginoon. Hindi na kailangan maging pari. Hindi na kailangan maging mula sa lipi ng mga Levita. Hindi na natin kailangan pa, mga minamahal, ang sino man. Ang tanging kailangan lamang natin ang ating mahal na Panginoon na sa paglapit natin sa ating dakilang Diyos, ang ating mga handog ay lilingapin ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos sa oras nito. Of the goodness my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful, Hallelujah. wonderful Yes, Lord. love of you. Tayo po yung mawit sa mahal na Panginoon. Just to let you know, just to let me know His love for me. And now I fully confess that God really loves me.
that God really loves me. And even though the whole world turned back to me, I know His love will be mine forever. The love of God that burns in me, until I save me. He died for me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let you know, just to let me know, just to let you know, His love for me. Hallelujah! The love of God that burns in me, I'm so glad to save me. He died for me. Jesus died for me. And on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know, His love. The love of God that was in me, I'm so glad to save me. He died for me. Jesus died for me. On the cross of Calvary, just to let you know, just to let me know, just to let you know, His love for me. The love of God that burns in me, I'm so glad to save me. He died for me. He died for me. And on the cross of Calvary, just to let you know, Yes, Lord. Hallelujah. just to let you know, just to let you know, His love for me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ating pong pasalamatan ang mahal na Panginoon.